So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, balik tayo sa flip top. Dahil ngayong February, natapos natin yung dalawang tournament sa Insane Battles, which is yung Atmos the tournament. Yung una, recap lang tayo, no, na ang nagkampiyon doon is si Stucky. So buong February natin halos Insane Battles, kaya shoutout kay Vincent, shoutout sa Insane Battles. Tapos yung pangalawang tournament naman na nireview natin sa loob din ng February, month of February, is yung Atmos 2, which is yung finals naman is gaganapin ngayong March 7 ata. March 7 o March 8, I don't know, wait lang, check natin. March 8 pala, March 8. So sana makapunta. And ayun, it's Blazer versus Dave Denver. So habang wala pang meron pa tayong mga 2 weeks, no, ngayong week, kasi guys ngayon February 24. So ngayong week at next week, yan, so meron pa tayong meron tayong ilang araw para ma-review yun. Or kasi kung mapapanood naman natin siya ng live, why not, di ba? Kaya sana mapanood natin ng live. So ngayon meron pa tayong ilang days na remaining for the month of February. So gusto ko sanang umpisahan yung 1-up-6, 1-up-5, diba? Pero I think hindi ko pa kayang reviewin yun kasi galing ka tayo sa dalawang tournament na. So ngayon yung mga remaining days at saka yung month ng March is baka tapusin natin or ubusin natin yung mga pending na request ulit kasi naipon na naman yung mga bagong request. So ayun, so umpisahan natin ngayon February 24, Ahon 15. Balik tayo sa flip top at ang re-review natin una is yung Jonas versus Zenlook. So recap lang tayo sa battle na to since napanood ko siya ng live. So grabing grabing battle to. So ito yung literal na style clash talaga. Tangina, grabe yung naging tapatan ng dalawang to. Actually pwede siyang pwede siyang gawing promo, pwede siyang walang panalo kasi sobrang lakas din ni Jonas dito sa style niya. Sobrang lakas din ni Zenlook sa mismong style niya. Kumbaga, yung mananalo dito, kumbaga, na lang preference na lang talaga ng mga judges, no? Kung ano yung mas nagustuhan nila, kung ano yung pasok sa panlasa nila. So, depende na lang talaga kung sino yung mag-judge nito. Kung halimbawa, yung isang judge is gusto niya yung mga left field, technical, lyrical, pwede niyang iboto sa Zenlook. Paano kung halimbawa, yung isang judge naman is more on comedy, baka matipuan niya si Jonas. So depende sa sa preference ng judges. Kaya ako personally nung napanood ko to ng live, sobrang lakas talaga, no, nung habang nag-spit si Zenlook, sabi ko kanya na yung round na yun. Pero kapag nag-spit si Jonas, matatabunan niya. Pag nag-spit ulit si Zenlook sa next round, matatabunan niya rin yung performance ni Jonas. Ganun kalakas. So ewan ko lang kung paano natin ma-absorb yung battle na to through YouTube or online. So sana ganun pa rin kung paano natin napanood to ng live. Sana ganun pa rin. So ayun, bigyan ko lang kayo ng ng konting insights dito sa battle na to. So yun, medyo na-miss ko rin mag-review ng flip top kasi medyo napako tayo sa Insane Battles, pero sobrang na-enjoy ko naman yung mga battles doon. Props ulit sa Insane Battles at syempre shoutout kay Vincent. So yun, balik tayo ngayon, Jonas vs Zenlook game. Umpisa natin to. Toss, pinili ng mauna si Zenlook. 2 minuto dapat ang unang banat para kay Zenlook. Game. Yo, salamat Enigma sa muling pag-imbita. Nagpunta sa Ahon para magbisaya. Pisting yawa, litsika. Madalas na isdang oro ang bansag sa akin, di ba? Malaking isda lalamon kay Jonas parang kwento sa Biblia. Okay. Ang pasakit at depresyon. Ganda nun, no? Malaking isda kakain kay Jonas parang sa Biblia. Ang ganda nun. Kasi di ba
sa mga past battles ni Jonas, lagi niyang sinasabi na galing siya sa Biblia something. So yun, gandang reference yun. Yun agad yung naging bungad ni Zenlok against Jonas. Parang kwento sa Biblia. Ang pasakit at depresyon, nakakabaliw, nakakabalisa. Ang problema, tinatawanan, pero tumatawa ka na ng mag-isa. Masayahin at pabibo, pero may dinadamdam ka yata. Sadyang natuto lang tong payaso sa mga biro ng tadhana. Dichoso na si Jonas na higit sa 30 anyos, kwela at kulukoy at nakakatawa halos. Ngunit sa loob ay malungkutin sa pagdurusa na kagapos. Ang buhay mo ay parang ilog, ngunit may salungat na agos. May tinatawag ko na old god. Akala mo kung sino, iyong hinahamon mong idolo ang gustong kalaban nun si Sinyo. Nabuwang naknaaning kakahanap nung si Iho. Dapat pangalan mo Sisa na baliw kakatawag kay Basilio. Okay. Nung laban mo kay Range, nakakairita ng tunay. Nag-costume ka pa ng rugby boy, ganun ka naman sa totoong buhay. Ika nga squatter, dugyutin ka daw boy, parang simoy sa baybayin sa sobrang alat ng amoy. Naligaw sa kakahuyan itong ninuno niyang engkanto, nilinis binuksan mga mata mo na sarado, isang binhi sa paraiso at ang buhay lumago. Makikita mo sa kawalan ng tunay na ako. Mahinang komedyante, nagpapatawang kwanggol, ninja rin mo patay ninjo, wadya mo, jawa katol. E-explika si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. J, kada salita ko parang bolso. Sa mga kapatid nating Bisaya, baka maintindihan nyo yun. Ako, hindi ko masyadong naintindihan yun. E-explika si Jonas kung gaano katukmol, babad yung J sa salita ko na parang taga-Bohol. Maraming kaganapan, madali lang madama. Bawat ikot ng mundo na aaninag ng mata. Misteryoso ang buhay, ako'y tila nagwala. Hindi lahat ng sitwasyon na dadaan sa patawa. Pagkatao mo'y nasilip, sino ka ba talaga? Ako'y di malilin lang ng mga kwela mong dala. Nakita ko anino sa imahe nagtaka. Isang taong malungkutin ang nasa likod ng payasong maskara. Time. Okay, disiplinado si Zenlok dito, saktong 2 minuto yon. At ayun, nagustuhan ko yung bungad ni Zenlok dito na tawag sa kanya malaking isda. Kainin si Jonas parang sa kwento sa Biblia. Okay, magandang reference yun agad. Nakapag-set agad si Zenlok dito ng standards or ng tone sa round 1 na dapat ganun kalakas, ganun ka-consistent, ganun kalinis na performance. 'Di ba? Ganun agad yung na-set ni Zenlok sa round 1. So, ayun, malinis, malakas. At yun, syempre, litaw na litaw yung pagiging lyrical or technical ni Zenlok sa style na to, which is sabi ko nga sa inyo, naging malakas si Zenlok sa style niya. Paangat yun. Antayin natin sa rounds 2 and 3. So, ayun, tignan natin round 1 ni Jonas. Ang masasabi ko lang sa round 1 ni Zenlok, malinis, maganda yung umpisa, malinaw, pero medyo para sa akin, sa round 1, medyo nagkulang lang siguro ng ibang references si Zenlok dito. Pero, yun, tignan natin. Jonas, pakinggan natin. Nasaksihan mo na ba ang mga engkantong nagkakarakrus? Tangina, umpisa pa lang, oh. Diwatang nangangandidato. Malamang silu kasa'y napapaisip. Halika't aking ipapasilip. Kung sa pinanggalingan mo'y mababangis sa mga leon, dito yung mga buhaya na ninikit. Gago. Di ba't may mga kaibigan kang duwende? Meron din kami dito, tol. Ang malupit nasa TV, tas tropa ni Tanggol. Okay, si Baby Giant. Kaya kung hawak mo ang kagubatan ay wala akong pake. Ipapaalam ko lang sa'yo, pre, na walang engka-engkanto sa taong natatae! Gago. Game! Game! Jonas versus Zenlok? Tanginang match-up to, ang genius! Mas inaabangan pa yata ng tao yung Enigma versus Phoebus. Yeah.
Putang ina. Ahon 15, boss. Tapos itatapat mo ako kay Who You? Puta, parang Megatron versus Labubu. Alam mo bang ang dami kong tinanggihan? Kasi lang pala ako babagsak. Kung alam ko lang sana, tinanggap ko na yung comeback ni Crack. Alam mo ba, nung nalaman kong ikaw na talaga kalaban ko, nadama ko'y bad trip na masaya. Para akong niregaluhan ng bagong sapatos tapos wala akong paa. Pero alam nyo ba kung bakit may pinagtapat? Style clash daw kasi. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to Totoo. Style clash, tapos kaninong estilo talaga yung magiging mas effective. So, totoo yun. So, kaya panoorin natin to na mabuti. Para malaman kung kaninong estilo ba talaga yung lulutang. Kasi malalim daw to mag-isip. Ganyan din naman ako pag may utang. Si Zenlock tatawa rin Anong malalim mag-isip? Wag mo nga akong inuulol. Pagkatapat mo, kaparehas mo ng estilo, lumalabas ang iyong pagkapurol. Napanood niyo yung laban nila ni Emar? Ayun, ginulpi siya. Kitang-kita na wala kang sinabi pagdating sa industriya. Eto na ba yung pambato nyo? Isang estilo lang alam, tang ina, nakakahiya. Sa bagay, orasan nga, di mo alam na naa-adjust estilo pa kaya. Bars! What's up? Sabi nyo, ako yung malabong mapaatras. Ano yun? Laban nila ni, Pistolero versus Zenlock. Tangina, parang ang lupit nung rebat na yon, no? Ito na yun. Sinasabihin na ni Jonas yung linya ni Zenlock, tapos, ayun, nirebat lang ni Pistol, no? Tangina, grabe yung rebat na yon, men. Kung napanood niyo yung battle nila. Sabi nyo, ako yung malabong mapaatras parang kamay ng orasan. Ako, malabo rin mapigilan parang kamay ni Saddam, ni Damsa. Kasi di ba may sinapak siya nung nakaraan, di napigilan yung kamay niya? Kita nyo? Di ako predictable, tol. Kita mo? Yung ginagawa mong komplikado, tol, kaya kong simplihan. Wala nang maraming arte, pare, mas naiintindihan. Kasi mas ulul ako sa'yo, Lucas. Kahit saan mo ko dalhin, talinhaga, elemento o kahit magmalalim, lahat kaya kong tawirin. Huwag mo kong aningin, kung bukas ikatlong mata mo, ako'y may 4 na paningin. Di mo malalamangan. Kung usapan lang ay gulangan, nanliligaw ka pa lang sa sining na to, marami na akong inanakan. Di mo man lang natunugan, kaya kitang paglaruan. Ang pagpili sa akin ay parang pagpitas mo sa puno ng katangahan. Ha? Gets nyo? Kita mo? Kaya wag mo akong husgahan at wag mo akong diktahan sa dapat kong gawin sa gantong debate. May gatas ka pa sa labi, sanggol ka pa tinihili, marami na akong diskarte. At dapat una pa lang, alam mo nang ako lang ang magdadala sa'yo, pare. Sa madaling salita, papunta ka pa lang. Sa aking pagaling yung pamasahe. Time. Mixture. So, mixture of iba't ibang different elements, no? So sumabay ng kahit mali. Ginamit ni Jonas yung estilo ni Zenlock ng kahit konti, no? Gumamit siya ng matataling haga doon, yung mga elemento, something, yung buhaya dito sa amin naninikit, yung diwata na nangangandidato. So walang elemento sa taong natatae. So, alam mo yun, may mga, kumbaga, pinasok ni Jonas kahit pa paano yung style ni Zend at ginamit niya yun sa ibang paraan, no? Kumbaga, pagpasok niya doon, ang naging landing nun is sa jokes pa rin, di ba? So, para sa akin, sabi ko nga sa inyo, sa tapatan na to, style clash talaga to, at anong talaga to, ang tawag dito, preference talaga ng
magbe-base na lang talaga yung mga judges kung paano nila napanood yung battle, no? Kumbaga, either way sobrang either way ng battle. Kaya para sa akin, mas angat dito si Jonas sa round 1. Para sa akin, ibibigay ko to ng 9-8 in favor of Jonas. Hindi ko pa ipe-perfect to kasi hindi pa ganoon ka solido yung binibigay ni Jonas at hindi pa rin ganoon ka solido yung binibigay ni Zenlock dito sa round 1. So 9-8 in favor of Jonas. Ano lang, para sa akin mas effective lang si Jonas kasi mas nalaro niya yung style ni Zenlock. Kumbaga, mas naitawid niya yung ganong style ni Zen, mas naitawid niya sa ating mga nanonood at nakikinig. Then kay Zenlock naman, although may mga jokes din siya doon, yes, pasok yon, nakakatawa yon. Yung iba, no, at meron isa o dalawang may isang bara, and I mean may isang setup si Zenlock doon na natawa tayo doon. Okay yun, pero para sa akin mas mas naging epektibo lang si Jonas dito. So, ayun, preference na lang talaga ng judges kung paano niya napanood to. Pero for me, I'll go with Jonas. Mas effective, mas nalaro niya yung iba't ibang elements ng battle rap. Jokes, technicals, pumasok sa technicals, tapos nagpatawa pa siya. So, yun. Hats off kay Zenlock, pero bibigay ko yung round 1 kay Jonas. Round 2, pakinggan natin. Game. Magseseryoso raw siya kay Nikki. Ako'y nagulat sa galaw. Ang lakas ng amats mo bawal droga sa Davao. Huwag ka na magseryoso. Ako sundin mo ha. Di porkit kasya yung sapatos ay susuotin mo na. Si Nikki, komedyante. Pag nagseryoso, barako. Si Jonas, komedyante. Komedyante lang talaga, bro. Huwag mo na siyang gayahin. Yung estilo mo'y malabo. Huwag mo na subukang suotin yung sapatos ng kabayo. Ba't ito kalaban ko? Boss, ang labo. Walang bilang, tinitira parang bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor. Ganda nun. Bola mano. Mamumulat pag pinalo, pagkat dito wala akong galang. Pagkabiyak, matatauhan parang kwento ng kawayan. Salita ko may honor, ako'y tapat palagi iho. Napudpod na ang iyong mga ngipin, kakanguya mo ng prinsipyo. Sa laban nyo ni C9, kitang-kita dun sa video. Nahiya na sa pinagsasasabi mo, tinakbuhan ka ng sarili mong pustiso. Okay. Naakit ka sa disenyo, kulay napakaganda. Nabihag ang damdamin mong di nakapaghanda. Nasakin ang tahanan mo at di ka dapat mangamba. Gamu-gamong nahuli sa sapot ng gagamba. Sa langit ang espiritu, ang katawan kay gaya. Nilinis ko ang mata ko sa ilusyon ng maya. Simbolo ng dila ko'y matalim na espada. Ginagamit ang talas palayain si Esperanza. Kung si Markong Bungo, pumuputol ng papel gamit ang dila. Iba ang sulat ko, brother. Pumuputol ako ng dila gamit ang papel. Ngayon kalaban mo si Lucas, sa tingin mo lalamang ka. Kahinaan mo, mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa. Manda, Jonas, sunugan yun, guys. Doon sila naglaban. Mga baliw, patunay lang yung laban mo kay Manda. Ako sa'yo'y naawa. Ng utak mo yaking nasilip. Tanggalin mo na ako sa ulo mo para wala ka ng mabigat na iniisip. Material ko pag humulog sa gustong mananatili. Pag hinawakan mo lapis ko, mababali mga buto mo sa daliri. Nice. Maghinay ka sa yabag na ino-orkestra mo palaboy. Natutulog ang elemento na sa ilalim lang ng kahoy. Mapapatawag ka sa Diyos kapag nag-rap na tong si Manoy. Parang agwa bindita, dinadasala ng aking daloy. Mahina, parasitiko, lintay matutuli. Pabibo na si Jonas ay magmumukhang mayumi. Susundin ko ang layunin, mauubos pag nasuri. Ubusin at tapusin ang lahat ng di ko kauri. Yeah! Taina. Ayun na yung Zenlock, ayun na yung mas malakas na Zenlock, no? Para sa akin, naging paangat yung performance or energy ni Zenlock sa ano na to, sa round na to. Kumbaga mas
malakas yung round 2 niya compare sa round 1. Yung round 1, sabihin natin para sa akin, nagkulang pa siya sa mga references doon pero dito tangina punong-puno yon. Ang ganda nung mga iniwan niyang mga haymakers dito, lalo na yung sa lapis maputol yung daliri, something ganyan. Marami pang naging quotable si Zenlok dito, hindi ko na isa-isahin, pero isa lang masasabi ko, mas naging malakas yung round 2 niya compared doon sa round 1 niya. So ayun, para sa akin tumapat yung ganong performance ni Zenlok dun sa naging performance ni Jonas sa round 1. So ganon kalakas yung performance or energy ni Zenlok dito. So tignan natin kung paano naman ibabalik ni Jonas, or kailangan niyang taasan yung ganong energy ni Zenlok, kailangan niyang taasan yung ganong performance level, no? Kasi kung hindi, kung ma-maintain lang ni Jonas yung performance niya dun sa round 1, baka itabla ko yung round 2, ganong ka-epektibo, ganong kalakas yung Zenlok doon. So, yun, Jonas, pakinggan natin sa round 2. Game. Tapos naka-body pit. Tapos sila lahat. Taas naka-body pit ka, pre. Bakit pautong? Ano yun? Dapat kahit mga forma mo, maayos na forma, pre. Para naman bagay sa sinasabi mo. Ilan to naka-body fit para mag-gym, boss? Mapuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Patay. Ayun na nga lang yung malakas na linya ni Zenlok sa round 2 no? Tapos narebat pa ng ganon, patay. Papuputal ang mga kamay mo sa daliri. Pag ginawa, ang ina na ito, magta-type na lang ako, pre. Ba't ko Patay. Round 2 na. Game. Pag-usapan naman natin yung nilabas ng flip-top na article tungkol sa battle natin. Sabi doon, pagdating sa akin, si Jonas biyasa sa komedya. Yun lang. Pagdating kay Zenlok, si Zenluka. Zenluka sinasulat doon, di ba, boss? Zenluka. Si Zenluka, armado na mga solidong left field na lirisismo. Tangin na, boss. Hype na hype, Buhat na buhat, Pag sa akin, komedya lang. Pag sa kanya, armado na mga solidong left field na lyricism. What's up? Boss, hindi halatang meron kang favoritism. Ba't naman ganon? Para namang ang labo. Kulang na lang sabihin mo sa akin, mag-PSP ka na lang, Joe. Pero laban pa rin, game. Game. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Okay. Ito gago to si Jonas, lakas ng loob Pero ito yung yung reference ni Jonas dito, ito yung yung kay Andrew E. 'Di ba? Alam ko naman siguro sa mga hip hop fan diyan, battle rap fan, alam nyo siguro to, napanood nyo siguro to sa Facebook, no? Yung nagpe-perform si Arik sa stage kasama si Andrew E. So yun, ito yung reference ni Jonas doon. So kung hindi nyo naman alam yun, pwede nyo i-search sa Facebook or sa YouTube. I don't know kung meron sa YouTube, pero napanood ko kasi yun sa Facebook panoorin nyo na lang. Pinakinggan ko mga ginawa mong awit. Pukin ang ina, offbeat si Arik. Yo, what you gonna was no? Gago. Panood nyo? Concert ni Andrew E. Ang bangis ni boss, ang bangis! Buti na lang kasama niya si Kuya Kebs. Ang galing humabol eh. 'Di, 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 'di,
Wala sa boombox eh. De, joke lang, boss. Gago. De, may mga kanta talaga to. Ang title, Gabay, Hiraya, Tatlong Hiwaga. Tang-ina pang palalim na mga may isip na mababaw. Yung tipong ang sarap i-sound trip bago ka magnakaw. Pag pinakinggan nyo buong album neto, yung dulot sa isip di nakakatuwa. Magugulat ka na lang isang araw, tumatay ka ng nakadapa. Gago. Kasi sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, wait lang ha, sa kanta niyang Tatlong Hiwaga, may lyric siya dun na, ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. O baka di nyo nakuha, ulitin ko. Ako'y nakatalikod sa tuwing nakaharap. Ako'y nakapikit sa tuwing nakasulya. Palakpakan natin lahat, Junela ng flip top. Ikaw ang minsan sa palagi, metolohiya sa'yo'y maaari. Kahit lahat ay mawala na. Boss, iba yun! Iba yun. Yan ang napapala mo, kakakain ng siomay na pusa. O, sabi niya yung sa laban nila ni Emzite, ano ba yung todo niya pang sinigaw. Kahit maging Persian kat kapag gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Siomay? Baka siopaw? Oo din siya eh. Na-realize, ang hirap sa'yo, ngayon mo pa na-realize. Pare, siopaw. Puro kakatangahan. Boss, ipasok mo to ng uprising, bobo rin sa palaman. Yan. Kakaganyan mo, munti ka nang di makasakay ng eroplano. Paano walang kaano-ano? Hininga ng ID, sumagot si Gago, ako'y paru-paro. Tangina mo, Jonas. Paru-paro? Bulbulin ka na, tangina, gusto mo maging paru-paro? Tas minsan gamo-gamo. Yan ang napapala mo, Lucas, kakakain ng damo-damo. Unang lapag neto sa Maynila, inabot ng katakot-takot mga pare. Sumakay ng taxi nung sinisingil, binabayad niya kalapate. Tawa rin siya eh. Pagpasok sa hotel, na-stress si Arik, Diyos ko Lord. Nasa labi ka pa lang daw, puta naguhubad ka na ng short. Gago ka. Naawa ko kay ano di. sorry. Pero kineng ko eh. Ginago lang ni Jonas si Zenlock. Kung yung itsura ni Zenlock ko, parang hiyang-hiyaan eh. Pagpasok ng kwarto, puta biglang gininaw si Abnoy. Nagre-request kay Enigma ng kwartong may apoy. Boss, tawa daw. Ang lambot pa raw ng higaan. Panay reklamo to si Damuho. 2:00 ng madaling araw si Arik pinaghahanap mo ng puno. Gak. Kaya dinala na lang nila plasma to sa club. Kaso puro ring katangahan. Yung babaeng sumasayaw ng hubot-hubad, puta gustong damitan. Pinag-table ng babae. Si Utol kinabahan. First time niya raw magkaka-chicks na hindi putol yung katawan. Wala na. Tangina mo, Jonas. Kupal eh. Kinupal lang eh. Hoy! Probinsyanong kulot! Yung buhok mo nakakayamot.
Sa tuwing wala kang balangkot, mukha kang pumapalag na balot. Hindi naman sa nilalait kita. Pero minsan yung forma mo, ayusin mo naman. Tang-inan to, tuwing may battle sa flip-top, kala mo taga dyan lang. Kala mo magtatanong eh. Laban nila ni Apok, tanginan to, nakapulong bulaklakin tas yung sombrero pang magsasaka. Ang pinagtataka ko lang, ba't di ka nakapaa? Hi! Bago matapos tong round 2 ko, may sasabihin lang ako sa Chong. Lucas, kamukha mo yung unanong kumakain pa ganun. Diba? So, ang haba ng round ni Jonas, pero hindi naman to non-tournament naman siya. So, I think hindi kapag non-tournament kasi parang based na rin naman kay Arik 'yun, no, na patapusin, 'di ba? So, I think dito naman naging malayo yung agwat, no? Kasi kung lumakas yung round 2 ni Zenlook compared to his round 1, ganon din yung naging performance ni Jonas, no, compared to his round 1 din. Mas naging malakas na Jonas to, mas nakakatawa, mas kinengkoy niya si Zenlook, at makikita mo sa body language ni Zenlook na natatawa rin siya, nahihiya na siya sa mga, kumbaga parang nahihiya na siya sa sa mga sinasabi ni Jonas, diba? So ayun, hindi na rin siya debatable, no? Para sa akin hindi na debatable yung round na to, no? Parehas silang naging mas malakas sa past rounds, no? Round 1 to round 2 naging malakas yung Zenlook, round 1 to round 2 rin mas naging malakas din yung Jonas. So para sa akin hindi na siya ganoon ka-debatable, Para sa akin malinaw na sobrang style clash, sobrang naging malakas sila sa kanya-kanya nilang style, 'di ba? So mahirap yun, mahirap i-differentiate yung ganung performance. So based na lang talaga yun sa magiging judges or sa preference ng manonood or nanonood sa naging judge, no? So para sa akin, I'll go with Jonas sa rounds 1 and 2 kasi mas effective, mas entertaining, mas direkta. Kay Zenlook naman technical, lyrical, yung left field na style, makikita mo pa rin naman yung mga punto, pero I think mas mas agresibo lang yung mga atake ni Jonas dito, kaya I'll go with Jonas sa kanya. So it's a 10-9 in favor of Jonas para sa akin. So 19 to 17, rounds 1 and 2 Jonas yon. Round 3 pakinggan natin. Che, yung suot ko raw masikip. Astig kasi pag ganun. Ikaw, iiwanan kinang punit-punit parang pantalon mo ngayon. Oh. Tas left field na naman, left field. Nakakasiwa. Ikaw yung tunay na left field kasi yung mata mo palaging nasa kaliwa. Rebot. Check. Ikaw si Jonas sa Biblia. Inahas si Eva at Adan ayon sa papel. Ang tao pinatayog niya ang Tore ni Babel. Naghiwalay ang linya ni Isaac at Ismael. Binenta si Kristo ng apostol na karakter. Sa sagradong tipan, may bawal pumatay. Parang yun yung nakasabi. Binuklat ko yung Biblia, kahit bihira yun mangyari. Kung nabasa ko sana ng buo, susundin ko sana ng maayos. Kaso papatayin pa rin kita kasi yung Biblia hindi ko natapos. Zenlook versus Jonas, style clash nga raw, no? Sobrang kakaiba ng estilo ko, lahat ng laban ko ganto. Okay. Pag naghahanap ng butas may lumulutang na teknika, mga mata ko may pakpak parang anghel sa Biblia. Yung ganitong mata. Oy!
bihira sa sibilisasyon natin. Nakakakita to ng mga signos at pangitain. Ika'y nakakalinlang kahit sa taong marunong magbasa. Ang tunay mong intensyon ay di nakikita sa mata. At di ibig sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Wag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa... Shoutout kay Jonas, nagba-battle review. Baka naman maimbitahan ako ni Boss Jonas. Sabihin sa ginto ikaw may-ari. Kahit kamukha mo yung diwende sa dulo ng bahaghari. Nagbabattle review pa to. Wag mo akong aningin. Ba't ako maniniwala sa pananaw ng taong may problema sa pagtingin? Ganda nun. Ngayon, pag-ibig ang itinanim ng maibalik ang lahat sa balanse. Matagal na ako na nakapikit sa nakakasilaw ng mga brilyante. Hinukay sa kailaliman ng di na makita ng mga diamante. Nahulog sa himpapawid ang mga tumawid sa daan ng alambre. Humahakbang ng matibay sa bawat pagitan ay nakaabante. Mutya ay binahagian ng ginto at pilak na parang galante. Natalo ko yata si MZ yung napakatikas mo raw na kumpadre. Apo ng apo ni David nagpapatalsik ng mga higante. Yeah. Lakas. Zenlook. Pumasok ako sa langit, ipo-ipo ang dala. Gabriel pangalan ko sa paraiso ni Ama. Naghuhukay ng malalim sa aking unang pagkatalo. Nililibing ang katawan ng aking lumang pagkatao. Istruktura mo't anatomiya, nakakaaliw yung tropa. Kukunin ko ang iyong laman at kakainin ko yung sobra. Yung bangkay mo't kalansay, ihahagis ko na parang obra. Butot balat lumilipad na parang saranggola. Linyang paradoksikal, talinghagang di nagkulang. Bulgar na pagsesekreto kaya yung lalim lumulutang. 10 taon ka na sa battle, makikita mong malinaw na ang isang karaniwang tao ay isa ring pambihira na halimaw. Time. Props kay Zenlook. Strongest round niya yung 2 and 3 para sa akin. Grabe din yung round 3. Actually, pinakamalakas ni Jonas tong round. Ni Zenlook itong round 3. Andito yung flow. Andito pa rin yung malalakas na punto, punchline, haymakers. Grabe yun. Tangina. Ayun, proceed na tayo dito. I think hindi ko na masyadong elaborate pa to, pero naging paangat yung performance ni Zenlook dito. From round 1, nag-evolve sa round 2, tapos strongest round niya pa yung round 3 for me. So, ayun, tignan natin. Masyadong technical. Syempre, Zenlook yan. Yung pagiging technical, yung left field na style niya, angat na angat talaga dito. Grabe yung naging bara niya doon, yung naghiyawan yung tao doon, yung tinalo ko si MZite na pinakamatikas mo na kumpadre. Basta yung linya na, yung scheme na yun, lakas nun. So yun, tignan natin kung mapapantayan ba ni Jonas yung ganong performance si Zenlook, kasi si Jonas 1 and 2 naging palakas din So let's see kung ano yung magiging bawi ni Jonas dito. Plus yung rebuttals pa na para sa akin, pasok na pasok yun. Ang lalim magsulat ni Borge. Tangina, tawag niya rito pantalon. Yan yung utak mo, ang short. Kung ina na ito, Gabriel ka pala Ang ina na ito. Higante, si MZite, kasi laki ko lang yan. Higante tingin sa'yo, putang... Boss, ano na tingin mo sa akin? Bukin ang inang yan, kapre, parang gano'n. Hindi, magaling naman si Zenlook Magaling si Zenlook talaga. Sablay lang yung forma, pukin ang inang to Sige. Kakasabi mo lang. Usog ka rito pare, baka malaglag ka dyan. Concern, no? Alam mo ba, nung tinalo mo yung idol kong si MZite, ako yung na-pressure ng gusto.
Sabi ko, hindi pwede to. Dapat matalo rin ako. Tinalo niya si Mzite kasi namingwit siya ng isda sa ulap. Namingwit ka ng isda sa ulap? Tang-inang bigat. Tara, lutuin na natin yan, pre. May tropa akong kidlat. Kidlat! Smaglas, kidlat. Tang-ina neto, namimingwit sa ulap. May tama ka na sa utak. Kaya pala sa VIP room, kinakausap mo yung duhat. Tang-ina neto, sa ulap namimingwit. Ganyan ba maging malupit? Lucas, magkaiba ang matalinhaga sa may saltek. Kakapilit mong maging malalim, ikaw na nagtutunog komedya. Alam mo ba, nung sinabi mo yon, lahat sila nagpigil ng tawa. Kunyari lang yan na pa. Pero sa isip-isip nila, baliw na yan, pre. Lucas, ang kinakain yung kabute, hindi yung tae-tae. Sa mga nagmemetapora, di naman ako kumukontra. Ang sa akin lang, gawin nyo yan ang hindi nakadroga. O sige, sabihin na natin hindi ka adik. Nasa wisyo ka na. Eh paano na lang, puta, kung may bisyo ka pa? Diba? Paano kung may bisyo ka pa? Paano sabihin mo? Tatay ka sa kamay. Kasi isipin nyo, si Price Tag nagagun bars. Si Price Tag, uy, mali yung sinabi ko. Parang, hindi. Tangina, yun yung fake joke na walang punchline. Diba? Tinawid, diba? Tinawid. Paano na lang kung may bisyo ka pa? Inulit, diba? Paano na lang kung may bisyo ka pa? Kasi isipin nyo, hindi naman akma yung mga sinasabi niya, yung mga ini-spit niya sa tunay niyang pagkatao kada round. Tang-inan to, yung verso pang ermitanyo, tas may TikTok account. Ang sa akin lang, sobrang layo ng pinapakita mo sa Sokmed, tapos dito sa entablado. Tas magtataka ka kung bakit di ka pinapansin ng mga tao. Isipin mo, si Price Tag naggagun bars kasi gangster sa totoong buhay. Si JD, nag-a-addict reference kasi nagsashabu siyang tunay. Kaya, kung mahal mo ang kalikasan, dapat kuha mo na, boy. Pag nalibugan ka sa gubat, ang sibakin mo, kahoy. Kasi ako, mapaharap o likod ng camera, puta, makulit ako all the time. Kaya kitang walang yain kahit di na ako mag-rhyme. Tsaka wala ka sa kalawakan, Lucas. May sarili ka lang mundo. Tsaka hindi ka nakalabas, tol, malawak lang kahon mo. Kita mo? Sa simpleng mensahe na ihatid ko't na ihayag, na iba ang may isip sa may tornilyong maluwag. Ikay kinawawa, kinulata, ginulpe, binalagbag. Alam mo pang pinakamasakit, Brad? I-review ko pa to sa channel ko, tas na naman kita ibabati ba? Okay, itong round 3, may dumi sa performance si Jonas, nakita nyo naman. At para sa akin, hindi rin naging enough yung naging performance ni Jonas dito para tapatan yung lakas ng performance ni Zenlook. Gaya nga nasabi ko sa inyo, pataas yung naging performance ni Zenlook at strongest round pa ni Zenlook para sa akin yung round 3. Kaya I'll give him 10 points sa round 3 na yon. Then kay Jonas naman, pinakamalakas niya para sa akin yung round 2. Tangina, solid yon. Pero pagdating sa round 3, nagkaroon ng stutter, nagka-rumble yung mga linya niya. At hindi, although yes, pasok yung iba, kumbaga, nakakatawa, entertaining pa rin. Pero para sa akin, naging malayo yung agwat nun. Round 3, bibigay ko yun kay Zenlook, malinaw, perfect para sa kanya yon. Pero pagdating sa scoring, dahil may stutter siya, si Jonas, I'll go with the 8 points. So, ang score score ni Zenlook para sa akin is 8, 9, 10, that's 27 points. Kay Jonas naman is 9, 10, 8, 27 points din yon. Pero rounds 1 and 2, binigay ko na yun kay Jonas. Round 3 naman, binigay ko kay Zenlook. Kung titignan naman natin o titimbangin naman natin yung per round nila, yung both
2 and 3, para sa akin, pantay yun eh. Yung pinakamalakas na round ni Jonas versus sa pinakamalakas na round ni Zenlo, para sa akin pantay yun. Pero yun, Jonas pa rin ako dito. 27 all ang naging final score, pero sa per round natin, I think lamang na lamang si Jonas, no. Kahit i-cancel out na natin yung 2 and 3, which is ayun yung mga malalakas nilang round, lamang pa rin talaga si Jonas dito. Sa round 1 pa lang nakuha na ni Jonas yung momentum. So yun, effectivity rather. Effective si Zenlook, don't get me wrong, pero para sa akin, sa preference ko, mas nanaig yung style ni Jonas dito. Okay? So malakas yung pinakita ni Zenlook. Di ko dinidisregard yun. Malakas yun, men. Either way yung battle, pero I'll go with Jonas dito. So, ayun. Jonas. Yo, check! Hour 15! Para sa kanila pareho! Ang boto ng Orado, 4-1! Barangay Jonas! Maraming salamat, BSP Game! Gag. Okay, classic Jonas versus Zenlook. Siguro kung purely written lang, kung material lang, Zenlook eh. Pero iba yung nagawa ni Jonas eh, na breakdown niya yung style, tapos sobrang effective pa ng rebuttals niya. Siyempre, comedy eh. Pero okay yung ginawa ni Zenlook na medyo nag-comedy rin siya habang nananatiling ganun yung style. Pero yun, yung parang na-counter kasi ni Jonas para sa akin yun eh. So yun, siguro round 1-2 Jonas, round 3 Zenlook. Yes. Solid battle, yun. Paras kami boto ni Plasma. 1-2 Jonas, round 3 Zenlook. So pakinggan pa natin iba. Jonas. Topper, binoto ko si Jonas. Pero yung round 3, malinaw na kay Zenlook. Kay Lucas. Pero 1-2, parang si Lucas talagang sobrang umaapoy na. Ang lupit ni Jonas mag-apula ng apoy. Isa yun sa mga hinahangaan ko din sa kanya. Kaya binoto ko Jonas. 1-2, tapos 3 kay Lucas. Topper, parehas din natin. So ako syempre yung bumoto kay Zenlook. Sabi ni Jonas kasi gusto niya matalo rin eh. Pero ang totoo, para sa akin, feeling ko natabunan ng round 3 ni Zenlook yung round 2 tsaka round 3 ni Jonas para makuha niya yung boto ko. Okay. Pero solid din Jonas. Grabing laban na naman. Yun yung mga mahirap na i-judge kasi style clash siya. Simulan natin sa 1 na dominate ni Jonas yung round na yun, and then sa 3 na dominate naman ni Zenlook yung round na yun. So deciding factor yung round 2. Yung round 2 yung pinakadikit. Yung round 2 pumalag na lang si Zenlook sa bandang dulo, while si Jonas pumalag siya all throughout the round. So yung round 2 binigay ko kay Jonas. So yun, kaya ang boto ko si Jonas. What's up, Crippling nga pala. Binoto ko si Jonas. Binoto ko siya per round. So, para sa akin, nakuha ni Jonas yung round 1. Tapos yung round 2, tabla. Tapos yung round 3, Zenlook. So, dito napapasok yung Di ko nga alam kung tama ako eh. Tingin ko baka siguro dahil live lang, kaya si Jonas yung napili ko. Pero hindi natin maano talaga si Zenlook. Talagang malupit siya sa stilong hawak-hawak niya. So, eto, i-judge ko na lang to na ngayong napanood ko siya ng live, pero para sa akin mas naging epektibo yung style na gamit ni Jonas kumpara kay Zenlook. Pero hindi ko talaga alam kung mali ako. Pero ulitin ko lang round 1 Jonas, round 2 tabla, tapos round 3 Zenlook. Dito lang sa live na binoto ko yun, si Jonas. Gagi. Pibus. Okay. Marami tayong naging kaparehas na boto. Round 1 and 2 Jonas, round 3 Zenlook. So I think malino naman na ganun talaga yung voting per round, no, para sa akin. So yun. Yung kay Syed lang medyo parang lang ni Syed, ibinigay lang niya kay Zenlook yung boto niya ng ewan. Pero sa the rest ng mga bumoto. Okay. So that's it for tonight's video.
Jonas versus Zenlook, and satisfied naman ako dun sa napanood ko. Gaya ng sabi ko sa inyo, sobrang dikit ng battle at either way yon. And preference na lang talaga ng nag-judge at ng nanood sa battle na to. And for me, lamang na lamang si Jonas doon sa comedy, entertainment, tapos kung paano niya ginamit yung style ni Zenlook sa style niya. So, yun. Props kay Zenlook kasi gumamit din siya ng mga comedy doon, pero sa effectivity talaga, I'll go with the Jonas. So, yun lang guys. So, kita-kits tayo. Marami pa tayong re-reviewin dito sa flip top, mga ahon 15 na battles. So, tapusin natin siguro yung month ng February ng puro ahon 15 kung marami, no? Kasi I think 5 days na lang magma-march na. So, kung meron tayong 5 ahon 15 battles dito sa channel, review natin lahat. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.